Janine Gutierrez at Jericho Rosales sa matinding date sa pool. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Nagbigay ng malupit na reaksyon ang mga tagahanga ng actress na si Janine Gutierrez matapos mapansin na may kasamang misteryosong lalaki siya sa isang pribadong poolside date matapos ang ilang linggong haka-haka tungkol sa buhay pag-ibig ni Janine. Isang hindi inaasahang kaganapan ang muling nagbigay pansin sa kanya. Ayon sa mga nakasaksi, nakita si Janine at ang hindi pa nakikilang na lalaki na masayang nag-uusap at nagbibiroan sa gilid ng pool habang ang mga ulap ay naglalakbay sa kalangitan. Hindi nila iniiwasan ang mga tao o mata ng mga tao, bagkus ay nagpapakita sila ng malalim na koneksyon at kasiyahan sa isa't isa. Kahit hindi pa alam ng publiko ang buong detalye ng kanilang relasyon, marami ang nagpasikat ng kanilang opinion online. Nag-isip kung si Janine ba ay may bagong karelasyon o kaya naman ay simpleng kaibigan lang na nagkaroon ng pagkakataon na magpahinga mula sa abalang buhay. Habang patuloy ang mga spekulasyon, iniwasan naman ni Janine ang misteryosong lalaki ang direktang pagbibigay linaw sa mga tanong tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit ang mga netizens ay patuloy pa rin naghihintay ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang tunay na estado. Makikita sa social media ang mga larawang magkasama sa pool na nagbibigay kilig sa kanilang mga tagahanga at marami sa kanila ang umasasa na sana ay hindi lang isang simpleng pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila. Ngayong wala pang opisyal na pahayag mula kay Janine, ang mga fans ay patuloy na tinukusan kung sino ang lalaki at kung ano ang relasyon nila sa isa't isa. Laban sa mga haka-haka, marami ang naghahanap ng klarifikasyon. Walang iba kundi si Jericho Rosales ang nag-isang kasama ni Janine Gutierrez sa pool date kamakilan. Samantala, pinipili ni Janine na maging pribado ang kanyang buhay pag-ibig at pinapaunlakan lamang ang mga katanungan tungkol lang sa kanyang karera at mga proyekto sa industriya. Panoorin na lang natin kung ano ang magiging susunod na kabanata ng buhay ni Janine na sigurado magiging kapanapanabik pa. At sa kabilang banda, pelikula ni Daniel Padilla, Sanjo Marudo, madedelay. Pansamantalang madedelay ang pelikulang pagsasamahan ng kapamilya actors na si Daniel Padilla at Sanjo Marudo nang mapagod si kamatayan. Ang balita ay mismo nanggaling sa first time dad na si Sanjo. Ayon sa pakikipag-usap nito sa PPH, maaantala o mauna ang kanilang pelikula dahil mas binibigyan muna ng Daniel ang priority ang teleserye nitong Incognito. Siya naman ay priority muna ang responsibilidad bilang asawa sa kapwa-artistang si Rita Ataydi at ama sa kanilang panganay na anak. Actually, magsisimula na dapat talaga kami noon, kaya lang hindi na namin nasimulan. Pero nandun na magsushoot na kami ng day 1 sa ad pa ni Sanjo. Pero ang nangyari lang kasi, nag-uusap kami mabuting Daniel at saka ng production dahil napakaganda ng concept, dagdag pa niya. At nang mapagod si kamatayan ay mula sa panulat ng isa sa mga national artist na si Ricky Lee. Galing ito sa istorya ni Ricky Lee. Napakaganda niya. Napakahirap din naman isulat. Saan ka nakakakita ng storya na si kamatayan at ang tao ay mag-best friend? Chika pa ni Sanjo hinggil sa pelikula nila ni Daniel. Sa kabila ng pagkakatanda ng shooting ng kanilang pelikula, ay sinisiguro naman ni Sanjo na matutuloy ito kasi minsan lang naman kami magkakatrabaho ni DJ. Sayang naman kung hindi naman namin talaga todo seryosohin at matindi malupit yung storya. Say pa ni Sanjo, April 2023 nang unang inanunsyo sa publiko na magsasama at bibida ang dalawa sa pelikulang written by Ricky Lee. At sa kabilang balita naman, King Chan mas lalo lang nadiin sa kaso dahil sa pagpo-post sa Sokmed. True kaya na hindi pinaalam ng kapuso actor na si King Chan sa kanyang legal team na maglalabas siya ng official statement tungkol sa kinakaharap na kasong syndicated staffa. Isa ang isyong ito sa mainit na pinag-uusapan sa online show ni Nanay Christopher Minute na Christopher Minute kamakilan matapos ngang mag-post si Ken sa Instagram ng depensa niya sa naturang kaso. Personal kong babasagin ang aking katahimikan sa kumakalat na versyon ng kaso na isinampal laban sa akin dahil sa pagkalugi ng itinayo naming negosyo na Coffee Close na nagkaroon ng 3 branches at nagsara. Hindi po ako nanloko ng tao na itayo po ang negosyo, ngunit hindi ito nagtagumpay.
Hindi po dahil ito ang amount na isinampal laban sa akin, ay ito na ang buong katotohanan. Sasabihin ko po ng buong buo ang aksyon na numero at detalye na masyado nang naging exaggerated dahil sa sariling panig na lamang ang complainant ang inilabas nila. May mga bagay kami na kinakailangang ipaglaban, lalo na kung bakit naisampa ito bilang syndicated staffa na kung tutuusin ay dapat umiikot lamang sa pagkalugin ng negosyo. Ako naman po ang maglalabas ng mga detalye sa mga darating na pagkakataon dahil patuloy po ang pagdidikdik sa akin ng mga taong gustong sirain ang pagkatao ko. Sa mga hakbang na ginagawa nila mula pa noong nakaraang taon hanggang ngayon, makikita ninyo ang intensyon ng mga taong gusto akong pabagsakin. Lumalaban po ako at hindi tumatakbo palayo sa isinampang kaso sa akin. Mahigit isang dekada kong pinaghirapan ang aking career at hindi dahil sa akusasyon ng iilan ang magtatapos ng napakagandang future na inilalaan para sa akin ng Panginoon. Ayon kay Nanay Christy, mas lalo lang daw nadiin ngayon ang aktor sa kasong syndicated staffa dahil sa naturang statement na wala raw kaalam-alam ang kanyang abogado. Pinag-uusapan natin noong nag-post siya sa IG account niya noong tungkol sa kanyang depensa sa mga isyong kinapapalooban niya. Ngayon walang alam ang kanyang legal team, pahayag ng veteran entertainment columnist at radio online host. Sinabihan na siya, kaya lang huli na noong sinabihan siya, nagawa na ang pagsayang niya naman ng co-host ni Nanay Christy na si Romel Kika. Hirit pa niya, pumasok na ang mga maraming komento at kung ano-ano pa at dagdag pang mga kaso kasi nabigyan ng chance yung mga magrereklamo. Ang advice ni Nanay Christy kay Ken, huwag idaan sa social media ang saloobin ng isang taong may kinakaharap na kaso. Wala yan sa social media, nasa piskalya yan, nasa korte. Hindi na dapat mag-post pa si King siya, lalo lang siyang nadidiin. Payo ng veteranang host. Matatanda ang sumugod sa bahay ni King ang isang pulis para i-reserve ang warrant of arrest laban sa aktor noong November 8. Pero nabigo mga silang arestuhin ang binata dahil wala na raw ito doon. Marami ang nalungkot sa mga lumalabas na balita tungkol kay King Chan, nagsimula sa blind item at pinangalanan na rin ng iba. Although matagal-tagal na rin namin ang alam na di umano'y may ganito nga raw issue si King Chan, hindi namin ito isinulat dahil umaasa kaming hindi ito totoo. Base sa isang source na kilala raw ng isang investor ni Ken, di umano'y nagsampa na raw ito ng legal complaints at gayon din ang iba pa. Ano ba talaga ang real score? Totoo ba ang entrega? Nagtatago na nga ba siya o wala na raw sa ibang masasakin? Mula pa noong nakaraang taon hanggang ngayon, makikita ninyo ang intensyon ng mga taong gusto akong pabagsakin. Lumalaban po ako at hindi tumatakbo palayo sa isinampang kaso sa akin